Hi guys, so ito yung pinakaunang discussions or topic natin dito with OKX for some newbies or beginners na nagtatanong dito step by steps and other ideas pa dito, no. So gagawa ko dito ng pinaka playlist na kung saan from the start, other informations or other discussions topics dito is that andun na lahat, no. So ito yung pinakaunang episode at i-discuss natin dito yung mga iba't ibang benefits, mga risk and reward, disadvantage, advantages, other features dito, how to earn. And kung sa tingin nyo guys na interesting itong topic natin today, please subscribe, turn all the bell icon, and like this video for more updates sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Unahin muna natin dito how to start, yung pinaka-introduction, kung ano nga ba itong platform na ito sa mga nagtatanong, no. So, itong si OKX guys is isa sa mga top exchanges guys, no. So, pangalawa siya in terms of volume. Isa siyang innovative cryptocurrency exchange with advanced financial services, no. So, they rely on blockchain technology. Yan yung technology behind Bitcoin to provide everything you need for a wise trading, no. Enjoy hundreds of tokens and trading pairs. Maganda rin yung pinaka sparklines, yung candlesticks as well as yung volume. So with OKX, you can join one of the leading crypto exchange by trading volume, and they are also serving millions of users in over 100 countries, no. Kasama dyan yung mga features nila, yung spot, decentralized finance or DeFi lending, and mining services, no. So along this playlist guys, pag-uusapan natin yung mga yan. On my end, how I earn, yung kanina na screen sa pag-start ng video na to, madadaanan natin yon along this playlist. So for now, if a beginner asking kung paano dito mag-start, paano mag-create ng account, so punta muna tayo dito guys, no. Ilalay ko na lang din yung official link neto sa description ng video na ito, or pwede nyong i-scan yung QR code na yan if cellphone yung gamit nyo, at meron na ring 10% off, no, for trading fees. Like for example, ito, lalagay mo lang itong code na Fortune, it's 4CHUN, and mag-apply na itong 10% discount sa inyong account, no. So kailangan mo lang dito email address, pagkatapos nyan sign up, ayan, and then may lalabas dito pinaka security authentication. Select mo lang dito, select mo lang yung mga my cars na image, ayan, verify, and then check mo dito guys yung pinaka code na isi-send doon sa email na ginamit natin kanina, ayan, and then input mo lang dito yung code na yon, and then tap next. Pagkatapos nun guys is hihingi siya dito ng pinaka phone number mo. So itong phone number guys is isa sa mga added security sa account mo. May times na dito sinesend yung pinaka code, no. So pagkatapos nyan, verify now lang, and then confirm mo lang dito yung pinaka code na isi-send doon sa pinaka phone number na nilagay mo. Ayan, and then select mo lang dito yung pinaka resident, so like for example Philippines, and then tick mo lang ito para ma-next, and then confirm, no. So pagtapos nyan, kailangan mo maggawa ng password, ayan, and then tap next lang. So dito guys, makakapunta ka na dito sa pinaka user interface mo if desktop yung gamit mo. Sa cellphone din, sobrang dali lang din na gawin yung pinaka step by step na yon. So ganun lang yung pinaka steps para makagawa ng account dito, no. So dito kailangan mo din magpa-verify para ma-confirm and malaman ng system na hindi ka robot and ikaw talaga yung gumagamit ng account mo na yon. Yun yung tinatawag na KYC or Know Your Customer. So para puntahan yon, punta ka lang dito sa may icon sa taas, itong user icon na ito. Tapos punta ka lang dito sa overview. Pag cellphone naman guys, automatically magpa-pop up naman yan sa pinaka-menu or sa home tab mo na kailangang i-verify yung account mo, no. So pagkatapos nyan, check mo lang itong overview. Ayan, mapupunta ka dito, makikita mo yung pinaka user ID mo, and verified pa yung pinaka verification. Pero meron ka ditong makikita na verify now. So select mo lang itong verify now. May option dito na individual or institutional. So dito is individual lang. For institutional, ito yung mga sa mga corporations, venture capitals, and other businesses, no. So for me, I select individual verification lang, verify identity, at kailangan mo nga dito ng ID and selfie verification, tapos yung pinaka personal information mo. Pagkatapos nyan, verify now. So dito guys, select mo lang yung ID type, like for example, may option dito ng driver's license, national ID card, tapos passport. So dito guys, sa national ID card, I think you can use yung mga IDs like voter's ID, kasi voter's ID yung ginamit ko, and other government issued ID na valid dito guys, no. So pwede naman dito sa national ID card,
So like, select ko lang ito, tapos tap next. And dito guys, merong lalabas na QR code, no, na kailangan cellphone yung gagamitin mo for the verification step by steps guys, no. So basic lang naman, ando naman yung pinaka steps to follow after na ma-scan mo to sa cellphone, no. Pagkatapos na ma-verify mo yung account na yon, step by step is that mag-wait ka lang for the verification, no. I think a few minutes if ever na tama yung mga details na inilagay mo, and pagkatapos nyan you'll get verified na dito, no. So if ever guys na verify na yung pinaka-account mo, meron na ditong lalabas na banner na your account is now ready, at pwede mo nang magamit yung pinaka-account mo dito. Next steps dito guys is yung 2FA, no. So punta ka lang sa may security, and then hanapin mo lang dito yung Authenticator app. Ito, so gamit ko dito Google Authenticator. So pagkatapos nyan, setup mo lang at may lalabas dito na code, no. So like for example, itong Google Authenticator for iOS, tapos for Android, itong pinaka setup key guys, make sure na ma-save nyo ito securely kasi ito yung pinaka-backup mo if ever man na mawala mo. Meron kang pinaka-backup dito nung authenticator mo, no. So pagkatapos nyan, i-scan mo lang ito. May lalabas na code, and yun yung gagamitin nyo dito for the next step guys, no. So kailangan ng phone verification, tapos yung code sa authenticator app. Pagkatapos nyan, tap confirm, and masiset up mo na yung authenticator app mo dito sa account mo, no. So pwede mo rin i-set up yung anti-phishing code, tapos yung phone authentication for higher security ng account mo. Simple as that. Yun yung pinaka-basic dito on creating an account, sa pagpa-verify and securing your account, no. So pagkatapos nyan guys, punta muna tayo dito sa may trade overview, tapos select natin itong convert. Ayan, so itong convert guys is for the beginners lang talaga, no. So like for example, meron kang USDT, is that you can use itong convert guys, no, without using yung mga chart, yung mga candlesticks, no. So ito yung pinakagamit ng convert. Meron naman dito sa spot. So if gusto mo matutunan yung candlesticks, yung mga patterns, pwede dito sa spot, no. Select muna natin tong spot. So dito guys sa spot, meron kang makikita na chart. Ayan, meron ka makikita dito na order book. Meron ditong buy and sell na panel sa right side. Ayan. So, for example, meron kang idea sa technical analysis, pwede mo magamit to. And meron pa ditong other option like trading bots. Ito, medyo advanced na ito. Other option dito like, for example, yung buy crypto. So, pwede dito GCash, P2P trading. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito, and sa mga nagtatanong, hope I acknowledge your questions and feedbacks dito sa mga videos natin, no. So dito guys, merong express buy, kailangan mo dito yung Visa, more on credit cards, no. So dito lang yan sa may express buy. Select muna natin para mas makita natin dito. So like for example, nasa 5k something, ito yung makukuha mo na USDT, and gamit yung like mga credit cards or card, no. So meron naman ditong option like kung meron kang GCash, e-wallets, dito naman sa P2P trading, no. So select mo lang ito. Ayan, meron ditong option like gusto mo bumili gamit yung GCash, sort mo lang dito, type mo lang GCash. Ayan, and lalabas na dito yung mga option, no. So for example, itong nauna, meron siya ditong limit, no. 2k yung pinaka minimum, tapos 6k naman yung pinaka-maximum niya dito. GCash yung payment method. So like for example, nagka-profits ka na dito, anytime pwede mo siyang ibenta naman. So dito lang sa may sell tab, ito like for example, ito naka-GCash na, pwede sa mga banks din, meron ditong available. So meron ditong option na featured, meron din ditong pangalawa. Ito medyo malaki-laki, pwede mo itong i-select. Ito yung pinaka minimum niya, 1,000 yung pwede niyang bilhin sa'yo, hanggang 8k, no. So pagkatapos niyan, sell mo lang, and then mag-a-agree ka lang dito ng user agreement, tapos confirm. Isi-set up mo lang dito yung pinaka-phone. So get started ka lang. Set up mo lang yung pinaka-phone number mo, yung phone authentication, email, and authenticator app. Pagkatapos niyan, tap next mo lang. Ma-add na yung pinaka-account mo dito para masindad nung
pinaka-sell mo na crypto papunta sa GCash, no? So, meron tayong mga tutorials niyan sa ating YouTube channel gamit yung cellphone. Simple as that sa pag-cash out dito ng mga profits mo. So, may option din dito guys, aside from buying, meron din ditong crypto to crypto. So, balik lang tayo doon sa pinaka-profile natin. Punta lang tayo dito sa may assets tab. Tapos, dito sa may deposit tab. And then like for example, mag-send ka dito nung like BNB, Solana, USDT, pwede dito guys, no? Like for example, from Web3 wallets or from other platform papunta dito is that pwede guys, no? Make sure na tama yung network na napili ninyo. So for example, itong USDT, select mo lang siya dito, USDT. Ayan, tapos papunta dito like for example, itong sa TRC20 kay Tron, USDT Polygon, kay Matic naman USDT Solana. So for example, itong TRC20 ni Tron, pagkatapos niyan tap next lang, lalabas na yung pinaka-address dito guys, no? So meron ding option, for example BNB naman, ayan, tapos BNB BSC mo. So select mo lang to, tap next, and then lalabas na itong pinaka-address na pag-re-receive, no? So for BNB only ito na BSC20. Make sure na tama yung pinaka-address or pinaka-network guys, no? So irreversible kasi yung transactions dito. Make sure na tama iyon. So pagkatapos niyan, tap okay lang. In terms naman dito guys ng overview sa mga available crypto assets or cryptocurrencies dito, punta lang tayo sa trade, tapos dito sa spot, no? So maraming mga pairs dito, mga option na pwedeng pagpilian ng different crypto assets or different crypto pairing dito, no? So punta ka lang dito sa taas, upper left corner, meron ditong default na BTC USDT. So select mo lang ito. Andito yung mga option guys, no? So nakasort na rin dito yung iba, like for example, yung top matataas yung market cap, nakasort na dito, no? Layer 1, yung may mga sariling blockchain, nakasort na rin dito. Layer 2, nakikiride lang sa blockchain. Like, for example, ginagamit nila yung blockchain ni Ethereum na available dito sa Layer 1. So, andito, nakasort na. Yung mga meme, nakasort na rin dito. Inscription as well, kagaya ng mga BRCs, nandito na rin nakasort. And yung DeFi as well, nakasort na dito. GameFi, Proof of Work, Storage, Fun Tokens, NFT, and marami pang iba dito guys, no? So ito yung pinaka-overview ng mga available cryptocurrencies for trading dito kay OKX, no? So maraming option to select other pairs dito, no? So default dito is for BTC USDT since ito yung pinaka-mother of all crypto. And if meron kang idea on technical analysis, you can take advantage yung volatility dito and to earn guys, no? So yun, hope you get some ideas dito sa discussions natin today. Abangan nyo yung next episode natin. Gagawan ko naman to ng pinaka-playlist especially for the beginners, no? So yun lang for today guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.